Alam niyo ba na may sakit na nakukuha sa daga? At ito po yung sakit na tinatawag na leptospirosis. Sobrang daming cases po talaga ng leptospirosis lately. This is a very common na sakit during tag-ulan. Leptospirosis is a bacterial disease na natatransmit simula sa daga papunta sa mga tao. Bukod sa atin po, dogs and cats can contract this, but mas common po ito sa mga aso. Paano naman ba ang transmission ng sakit na to? Ari po makuha ang sakit na to sa contaminated na tubig, lupa, o di kaya sa mga pagkain na contaminated po ng mga animals na nagkikerry ng sakit na yan tulad na lamang po ng daga. Yun din po ang dahilan kung bakit napakadami pong cases ng leptospirosis lately. Bukod sa pagdami ng daga at pag-ulan, ang mga pagkain po or mga asong usually nire-rear o inaalagaan outside the house are the mostly affected. Yung access po ng daga doon sa pagkain ng inyong mga aso or even cats is very common during rainy days. Kaya naman pwede na lang ihian, pwede na lang makontaminate yung mga pagkain na kinakain nila, and maaaring magkaroon ng ganito ang inyong aso. So kung isa ka po sa mga nagre-rear ng dog mo outside your house, there is a chance na magkaroon po ng leptospirosis ang iyong aso. Affected organs po ng sakit na to are the kidneys and the liver as well as yung brain ng animal. Yung mga common symptoms po that you can observe sa inyong mga aso that might be infected with leptos are this. They have increased thirst and urination dahil nasisira ang kanilang kidney. Madalas, makakapag-observe po kayo ng jaundice or paninilaw dahil sa pagkasira ng atay. And pinaka-common, fever, lethargy, and muscle pain because of the infection. Paano nga ba dinadiagnose ang sakit na to? Here at Pathology Emergency Animal Hospital, we usually do, of course, test kits and laboratories such as CBC and most importantly, yung biochemistry or yung pag-check ng kidney at atay ng isang pasyente. Paano naman po natin maiiwasan na magkaganto ang yung mga aso? There are two solutions tayong isi-share sa inyo. Number one is the vaccination. So yung mga bakuna po natin commonly dito sa hospital and mga veterinary clinics are we call the 5-in-1 at yung 8-in-1. At ang difference naman po nila is that 8-in-1 has more serovirus na contain against leptospirosis. Ibig sabihin, mas marami siyang subtype ng leptospirosis na kaya or laman. Kaya naman, medyo mas may kamahalan ng 8-in-1. At syempre, mas recommended on a yearly basis. Second is, of course, environmental control. Since ang leptospirosis po ay nakukuha sa daga, of course, preventing na magkaroon ng daga sa inyong lugar, hygiene at kalinisan po ay napakahalaga. Po dun sa mga animals that are reared outside na minsan hindi po maiwasan, we can prevent this by having them a scheduled meal kung saan wala talagang matitirang food para naman po hindi makainan ng daga ang kanilang kainan. Siyempre, iwasan din po natin na magpalabas ng animal during rainy season and minsan po kapag may breakage or sugat sa paa tapos lumubog sa baha, isa rin po yan sa magiging cause kung bakit maaaring magkasakit ang inyong aso ng lepto. Paano naman po pag nagkaganito na ang inyong aso? Ang treatment protocol po ng mga veterinarians for leptospirosis is of course antibiotics dahil ang lepto po ay bacterial infection, and bukod doon nagbibigay din po tayo ng kidney and liver supplement sa kanila and many more. Depende po sa sitwasyon o kalagayan ng isang pasyente. That is all for this video and I hope meron po ako na itulong. Sana po hindi ito mangyari sa inyong mga aso. Meron ka pang further questions about leptospirosis, comment ka lang and we'll try to answer it. So kung hindi ka pa naka-follow, please follow me and share this to other fur parents. Yun lang. Bye!